Speaker Martin Romualdez at former Senate President Chis Escudero kakasuhan ng plunder cases ni Ombudsman Remulla. Nako, matindi ho ito, mga kababayan. Kakasuhan ng ombudsman ng plunder. Ito ho yung pinakamatindi na dagok. Alam nyo ho, kung ako ho tatanungin nyo, being a content creator or a political content creator, malaking laban ho ito eh. Kasi meron hong mga grounds itong mga ipa-file ni Boying Remulla para mapanagot yung mga taong ayaw managot sa batas. Mga kapatid, totoo ho ito, mga kababayan ko. Itong ayaw mapanagot sa batas. Hindi po pinapalampas ng gobyerno natin na sige na lang, baliwala na to, nagnakaw kayo, gumawa kayo ng kabalbalan. Hindi ho ito, mga kababayan ko, palalampasin. Alam mo, mas bilib pa ako kay kay Senator Bong Revilla eh. 'Di ba? Lumalaban siya ngayon sa binangguan upang patunayan ang sarili niya na wala siyang kasalanan. 'Di ba, mga kababayan ko? If we comparison si Panday kay Boying, ay kay Martin, mas matapang pa si Panday. Bakit, mga kababayan ko? Si Panday mas piniling harapin ang kaso sa loob ng kulungan. Yung buwaya na nag-utos dito kay Saldi na kahit wala daw nagtuturo, mga kababayan ko, nakakagala pa ho. Nakakapag-abroad pa. Nakakaharap pa sa tao. Mga kapatid, yun ho ang nakakatakot dun. No, mga kababayan. Kaya ako nakapagtataka ho sa mga Pilipino. Kaya nakapagtataka ho, mga kababayan ko, no? Na ginugusto nyo ho yung tao dahil lamang sa sinasabi ng mga protektor, ng mga tao, ng mga ganid na binabayaran upang protektahan ang hari na hari ng mga buhaya. Pero sa panahon na to, pumapalakpak ako. Kasi bakit? Mga kapatid, anong inyo kung bakit? Kasi meron ng isang tao na naglakas loob na failan ng kasong plunder. Itong tao na to. Alam mo ba't tayo sinasabihan ng mga Duterte supporter na tayo'y mga magnanakaw at kumakanlong ng magnanakaw? Kasi bakit? Hindi ho natin mapailan ng kaso ito. Kung daragin ho tayo nila sa mga rally nila, grabe na lang. Bakit ho? Kasi bakit? Wala ho tayo napapanagot na malaking buhaya. Eto na. No. Hindi na tayo pwedeng daragin, mga kababayan ko, ng mga Duterte supporter. Dahil may pagmamalaki na tayo. Alam niyo yung pagmamalaki natin? Mga buwakan ng ina nyo. Eto na. 'Di ba? Si Martin. Pinailan na ng plunder cases. 'Di ba? Yan ang gusto nyong marinig sa akin? Masarap ba? Mapikon na kayo. Yun ang ibig kong sabihin doon. Kaya namnamin nyo pa ulit. Ito. Panoorin nyo tong video na to. Kasuhan ng plunder ng Ombudsman sina dating Senate President Chis Escudero at dating House Speaker Martin Romualdez. Lumabas sa investigasyon na nagsabwatan umano sina Escudero at Romualdez sa pandarambong kaugnay ng flood control scandal. Sa Mayo, isasampa ng Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan. Bukod dyan, posible rin umanong nilabag nila ang batas sa pagbuo ng 2024 at 2025 national budgets. Wala pang bagong pahayag si Escudero pero dati na niyang itinanggi ang mga paratang. Oh my God! Alam mo, pinapalakpakan si Boying. Palakpakan naman natin si Ombudsman Boying Remulla. Sa wakas, kung si Saldico ang inaantay ng lahat upang ituro si Martin Romualdez.
meron pang isang taong magdao na didikit at didikit sa kanya. Dahil according to the news, papailan ni Ombudsman Remulla, si Martin at si Chis Escudero. Dahil according sa investigasyon ng Ombudsman, nagsabwatan ang dalawa sa national budget. Naintindihan nyo ba yun? National budget! Naintindihan nyo? National budget ang pinag-uusapan natin. That's the most important sa lahat. Yung national budget. Kasi bakit? Bakit sangkot si Chis Escudero? Biyahe ni Koy. Uy, napaisip sila. Tandaan ninyo mga kababayan ko, na kapag pumasa ang budget sa Congress, papasa rin ang budget sa Kamara. Sa mga tawid mga kababayan, may mga pabor na nakuha ang bawat kampo. May mga pabor na pera na involved sa bawat kampo. Sa mga tawid mga kababayan ko, pinaglaruan tayo ng House at ng Kongreso, mga kababayan. It's very easy to steal a money. Napakadaling maging mandarambong kung ganun. Diba? Ako, pabor ako dyan. Kasi pag iimbestigahan yung kaso, pabor ho ako doon. Alam mo, ba't ako pumapabor? Kasi for the meantime, freeze yung mga bank accounts nila. That's the most important. Ako, hahabulin ko yan. Bakit ko sabing hahabulin ko yan? Kasi yun yung paraan na mas mabilis kong mahaharang yung pera ng taong bayan kung sakaling nasa kanila at napatunayan. Kasi sabi dito, imbestigahan pa lang kaso ko, nakatutok ang pagdududa kay Romualdez at konti na lang pati si PBBM pagdududahan na. Ayun na nga ang hirap eh. 'Di ba? Ang problema kasi dito, si Pangulong Marcos wala namang pakialam. Kumbaga, ang alam ni Presidente, ito, trabaho to, Martin, ipasa mo to. Alam mo, kung babalikan natin, ba't sila nagtalon dalawa? Bakit nagalit si President Marcos kay Martin Romualdez? You know what's the reason kung bakit? Kung babalikan natin yan, tingnan nyo mabuti. Inaway ni Presidente Marcos si Martin, si Saldi. The President, ang sinabi ni Presidente Marcos, mga kababayan, alam mo, simple lang. Simple-simple ang sinabi ni Presidente. Martin, ilang kabyar pa ba ang kakainin mo? Ni Saldi. Ilang pa bang bahay sa Forbes Parts yung bibilin nyo? Because of what? Hindi nakikita ni Presidente Bongbong Marcos yung mga project niyang gusto eh. Yung mga major project niya eh. Sa mga tuwid mga kababayan ko, nagnanakaw, alam ni Presidente, nagnanakaw yung pinsan niya. O anong ginawa ni Presidente? Di ba? Binuladas niya. Binira niya mismong SONA. Tapos sasabihin nyo ngayon madadamay si Presidente Bongbong Marcos. No. Malabo. I'm not saying, alam mo sinabi ni Tiangco, totoo yun. Aminado ako doon. Totoo yung sinabi ni Tiangco. Yung narrative ni Tiangco, totoo yan. Ako naniniwala ako doon. 99%. Kasi magkaalyado pa si PBBM, si Tiangco, at si Martin, at si Saldi. Naniniwala ako doon. Kasi meron din nag-tip sa akin, mga kababayan ko, na nangyari talaga yon. Talagang nainis na si Presidente Marcos sa ginagawa ni Martin. So, kung ang thinking ninyo is baliwala lang yon, ako hindi. I care for the President, not for Martin Romualdez. Di ba? Alam mo, mahirap kasi na, how you defend the game master. Mahirap pasukin eh. Kung papansinin eh.
'Di ba? Pero kung titingnan mo mabuti, tingnan niyo mabuti, nagagalit kayo pag si Martin ang kakasuhan. So pag si PBBM ang kakasuhan, ayaw niyo maniwala? Gusto niyo idawit si Pangulong Bongbong Marcos, papalalabasin niyo ngayon sa chatbox? Alam mo, mga tangat bobo rin kayo eh. Hindi, seryoso ako ha. Huwag kayong magalit sa akin. Pinagsabihan ko yung tangat bobo kayo. Bakit? Maiipit si Pangulong Bongbong Marcos, mas gusto niyo pang maligtas si Martin kaysa kay PBBM? Ako hindi. As a Marcos loyalist, I will protect the president. Kaya pinapaliwanag ko to. Kung hindi mo matanggap, you can go. 'Di ba? Ayaw mong binabanatan ko si Martin Romualdez pero okay lang sa'yo madamay si Presidente Marcos. Abay, bobo ka. Kung ganun. Oh, hindi ka nag-iisip. Kasi gusto mo lang na na malusot si Martin. Dahil naniniwala ka sa sinasabi ng mga vlogger ni Martin. Eh kung ilabas ko kaya yung mga nasa Okada sila, game? Magkabakbakan tayo ng meeting ng mga vlogger ni Martin sa Okada. Game kayo? Huwag niyo ako subukan. Iba ako kalaban. Sabi ko sa inyo, pag nadamay si Presidente Marcos sa katarantaduhan ninyo, papalagang ko kayong lahat. Hindi ko kayo sasantuhin. Maniwala kayo sa akin. Mga kababayan, hindi ko kayo sasantuhin. 'Di ba? Ako, huwag niyo akong hamunin. Alam ko, lakad nyo sa Okada, may mga picture kayo sa akin. Alam ko yung mga screenshots ninyo. Kaya don't dare me. Once na maipit si Presidente at hindi nyo tinulungan si Presidente Marcos, ako makakalaban ninyo. Babanatan ko kayong lahat dito. Oo. Babanatan ko kayong lahat dito. Di balin, dalawa na lang kami ni Mike matira. Dalawa na lang kaming totoong matira. Okay lang. Basta wag nyo lang idadama yung presidente namin. Hindi kami sumuporta kay Presidente Marcos para sa pera. Tatandaan niyo yan. Kasi kaya namin kitain dito yan. Yan lang sasabihin ko. Kaya wag tayo magpapabanggaan. Baka lumabas yan. Magulat kayo sa akin. Lalo na yung mga financer nito, na mga content creator, kilala ko kayo. Kilala ko kayo. Kaya wag tayo magbanggaan dito. Hanggat maaari. Naiipit si Presidente, gusto nyo pa, iligtas nyo pa yan. Nalaglag nyo si Presidente, mga siraulo kayo. Okay, tuloy natin. Ano sabi? Sige, mga iyakin, basa. Ayon naman kay Romualdez, nakikipagtulungan siya sa investigasyon. Kumpiyansa raw silang mareresolba ang kaso base sa ebidensya at hindi dahil sa politika. It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that. Narinig nyo? Sinabi ni Boying, agree ang Senado, agree ang Kongreso sa mga nawawalang dagdag mga pondo. 'Di ba? Anong silbi ng Senado during the Chis Escudero terms? So ibig sabihin pag si Escudero, okay lang, kubra lang ng kubra, ito tayo. Kaya pala nagkaroon ng 143 billion budget allocation si Senado. Galing, di ba? Galing yung paikutin yung taong bayan. Nakakainis, no? Nakakapikon. Kung wala pang ganyan. Hindi, sorry to say, medyo siga ako. O, totoo. Siga talaga ako. Tandaan ninyo. Meron na ako. Wala akong dapat patunayan sa inyo. Meron na akong DDS vlogger na pinanginig ang laman. Tandaan nyo yan. Meron na akong mga DDS vlogger na hinay blood sa akin nung nakaharap ako. Kaya kung sabihin mo siga ako, totoo. Totoo, may pagkasiga ako. Pero wag tayo magkasubukan. Diba? Pero okay lang, kung gusto nyo rin. Hindi ko naman kayo urungan eh.
Ang tanong, makakatagos ba kayo sa akin? Eh, bago kayo tumagos sa akin, kailangan tagusin nyo muna yung mga nakapaligid sa akin. Bago ka pa makalapit sa akin, bulagta ka na. 'Di ba? Oh, tuloy. 'Di ba? Yun ang pinakamasakit na part sa nangyari. 'Di ba? Kaya pinapailan ng kaso ni Boeing. Hindi maintindihan. Eh no, maliwanag oh. Was passed upon by the two houses and how many things happen to have been implemented because of that. 'Di ba? Imaginein mo 'yun. Sige nga. Iimbestigahan. Yan ang tamang gawin. 'Di ba? Yan ang tamang gawin sa Senado. Yan ang tamang gawin ni Secretary Remulla. Kaya, ni Ombudsman Remulla, sorry for that. No. Tama yun. Tamang gawin yun. And dapat talagang gawin ni Ombudsman Remulla yun. Well, congratulations, Ombudsman Boeing Remulla. Kasi sa wakas, mapipris yung bangko. Mahahalungkat yung mga ginawa nila. Naipasa ang budget ng national na may papaliwanag sa tao. No? Para wala nang ibabato yung mga Duterte supporter na, ito si BP Sara lang binabanatan ninyo, si BP Sara lang yung ganito nyo. O ito, kasama na si Martin. Di ba? Kasama na yung mga DDS senator. Pag napatunayan to, alam na ng tao na nagsabwatang kayo sa pandarambong at pera ng taong bayan. Ano? Palag? Of course, hindi kayo papalag. Takot kayo eh. Hindi, ayaw ninyo eh. Di bali mapahamak si President Marcos. Di bali mapahamak si PBBM. Wag lang si Martin. Wag lang si Martin. Wag lang mapahamak si BBM. Wag lang mapahamak si Martin. Si Martin ba yung presidente? Diba? Si Martin ba yung presidente? Kaya gusto ko itanong sa inyo yan eh. Diba? Sige, pagdating ng investigasyon, lalabas dyan na walang makukuhang patunay labang kay Martin. Well, let's see. Let's see. Let's see. Yun lang ang sasabihin ko. Basta ako, PBBM ako forever. Well, yun talaga. Paano kung walang makuha ang patunay kalaban kay PBBM pagkatapos ng investigasyon? Ang tanong dito. Ito pinakamagandang tanong. Natanong mo yan. Sagutin kita. Imposibleng walang makukuha kay Martin. Kasi labas na yung issue ni Saldico dyan. Kasi yun lang naman tayo hindi makakuha ng investigasyon. Pero makakakuha tayo ng ebidensya doon sa pag-aproba nila ng national budget kung paano sila nagsabwatan. Sino ang may sala, sino ang walang sala, sino ang nagsabwatan para mailabas ang ganitong kalaking pondo sa Pilipinas. Pumirma sila, tandaan nyo yan. At ang pirma na yon ang magpapabagsak sa kanila. Kaya, hindi ko na kailangan si Saldico umuwi. Dito lang eh. Yung pirma lang eh. Kung bakit umabuso ang nasa baba. Kaya ang mga diskaya, hataw sa pagkuha ng pera. Habang ang mga kongresista, tubo ng tubo sa proyekto. Habang ang mga malalaking buhaya sa Senado at Kongreso nag-uusap kung paano nila ilalabas ang pondo at pera ng taong bayan. Yan ang pinakamasakit doon. Yan ang pinaka masakit doon. Mga kababayan ko. Kaya abangan natin ang susunod na storya nito. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.